Nako, eto po, habang papalapit po ng papalapit ang 2028 na election presidential, talagang gagawa sila ng mga paraan na kakaiba, no? May magpapakalat ng fake news, may magpapakalat na pasasamain si Sara. Siyempre, yun na naman ang pinakahabol nila, no? Magkakampi ngayon yung mga dating magkalaban para lang pabagsakin si Sara. Sa madaling salita, kaya sila kasi naglaban dati noon, no, kung naalala nyo, naglaban ng Pink pati ang BBF, mga Marcos, ha? Sabi yan, never again. Kasi yung mga Pink, na alam nilang certify ang mga Marcos daw ay magnanakaw. Kasi ganyan, may mga, nakita nyo, may announce pa nga si Shawi na ganyan, na inabutan daw yung senior, na ganito, malaking nanakaw na kaba ng bayan. Ngayon, kung talaga nagnakaw ng kaba ng bayan yung mga Marcos, ha? Bakit kayo kakampi ngayon sa kanila? Akala ko ba sa taong bayan kayo? Ha? Sige nga, akala ko ba gayet kayo sa mga magnanakaw? Sige nga, akala ko ba panagutin ang mga magnanakaw? Ano ang pananagutin? Yung future na nagnakaw o yung past na nagnakaw? O itong magnanakaw pala? Alin doon? Sige nga, ano to mga to no? Talagang hindi sila sa taong bayan. Makikita mo talaga kung sino para sa taong bayan. Diba? Hindi ang mga ito. Ngayon, may mga lumalabas na balita po ngayon na talagang malapit na mag-viral. Nauunahan ko na para, syempre, lagi tayo updated sa mga ganito eh. Ako lang yata yung mga nagba-viral, malapit mag-viral, nagde-debunk no? May kumakalat po ngayon na hindi ko alam kung gaano totoo to. Pero may sinabi pala si Sara before na kasama pangalan niya sa ICC. Pero sabi dito po, ha, pangalan ni BP Sara posibleng lumitaw sa ICC, sabi ni Atty. Conti. Wow! Hindi ko masasabi kung totoo to ha, pero kung totoo man ito, napakasobra naman yata nito. Para bang lumalabas alam mo yung para bang lahat ang sama-sama mo na, para bang lahat ibibintang sa'yo, alam mo yun? Ayan Attorney Cristina Conti suggests BP Sara Duterte names may surface in the ICC's war on drugs. One day nagkalipas lang isang araw due to her role on Oplan Tokhang as Davao City Mayor. This come after Sara early 2020 presidential bills announcement, which could invite public and ICC scrutiny of her human rights records. Conti quip, good luck, warning that history at public judgment strike back in the her. Alam mo kung talaga mapasama si Sara dito, madadampot si Sara kasama nila Bongo. Napakasasama ng mga ugali. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung ano nila. Hindi, sabi ko nga sa inyo ha? Hindi para yung ICC na yan ipadampot ang mga may sala para mabigyan ng katarungan yung mga naapektuhan ng EJK kuno. Na hindi yan para diyan talaga. Yan para ay gumanti sila sa mga Duterte. Di ba? Hindi yan para sa taong bayan. Sabi ko kung para sa taong bayan yan, sana ngayon may nabalita, ha? Tinali sa puno. Alam niyo na kung ano edad, ayokong banggitin dito, ha? Tinali sa puno ang may gawa durugista, ha? Addictus Benedictus ang may gawa. Ano nangyari? Meron ba kayo narinig sa kanila? Ha? Meron bang isang pare na tumayo, na katulad ni dating addict na si Palabi, na tumayo sa kalagitnaan natin na sabihin, hindi po pwede yan. Gagawan ba niya ng puntod yung tinali sa puno na yon ng addict? Ha? Gagawan ba ng puntod yun? Gagawan ba ng museum yung babae na yon? Sige nga, hindi. Ba't yun? Etong ginawa ni Duterte, na sa bagay to, ginawa niyo pa ng museum yung mga addict. Di ba? Ano ba naman kayo? Hindi kayo sa taong bayan. Kung sa taong bayan kayo, lahat ng kriminal, almost hindi naman lahat palagay natin kalahati na lang. Bigyan nyo naman ng katarungan yung mga naapektuhan ng addict. Di ba? Kaya hindi kami naniniwala. Yung ginagawa nila na yan, para lang Duterte patalsikin sa Pilipinas, isa nasa dahig na, at isa para hindi manalo maging presidente o anuman mataas sa posisyon sa Pilipinas. Grabe. Ang dami nagko-comment Grabe, nagko-comment. Good, bring her to the Hague. Who bring her to the Hague? Tanungin mo yan, nag-bring her to the Hague na yan. Tanungin mo siya, ayaw niya sa China, ayaw niya maapakan ang soberenya, pero gusto niya ipadampot yung kalahi niya doon sa ibang lahi. Yan napapala na talagang gusto lang
puso, galit. Makikita mo isang tao pag galit ang puso eh. Oo. Wala na sa angulo yung mga pinagsasabi. No? At meron pa, ito pa sinabi ni Sarah. Pakinggan nyo po sinabi ni Sarah dito, ha? Pakinggan nyo po ang sinabi ni Sarah dito. May Tagalog, ano na lang, may Tagalog subtitle naman eh. Basahin na lang natin yung Tagalog subtitle, no? Sandali, sandali. Dito mo talaga makikita talaga na si Sarah na napag-iinitan. Talagang wala eh. Kailangan nilang gawin eh. Kasi pag hindi nila ginawa, wala. Kahit anong gawin nila, talo sila eh. Talo sila kahit anong gawin nila. Oh. Eto, matagal na to, pero ito yung sinasabing subtitle, basahin nyo lang. Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan. Daghan kaayo ni nga naa sa Nasa listahan kami, madami, sabi. listahan sa ICC. Nahibaw ko, ana, kay pag-abot Pagdating ko doon, latingal ako. nagtataka ako kung bakit Sa sugod, pwede pa ako na bumisita araw-araw. giundang nila pag Manilahan ang gina-record ang mga gina-istoryahan na mo ni Pangulong Duterte. So, nasabtan ako nga Sa mga Bisaya, intindihin nyo na lang ha. Pero may subtitle naman sa ano, hindi lang makaano. nagpaminaw sila sa amo ang gina-istoryahan. Kay ang ilahang huna-huna, ang amo ang gina-istoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhan sa kaso na ginabuhan nato sa kaso hindi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang naunang mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa. Tama. Kay itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. O bago sila, pangalan mo na bago si Sarah. Sasama na mo gali, no? Flat ito dami. Yan ang sinasabi ni Setro Cayetano. Kahit yung nag-cover ng cameraman, pag napag-initan, gusto nila ipadampot sa ICC, kaya nilang gawin eh. Sabihin lang nila na, oy, kasama yan. Accessories yan doon sa Dragon 1 ni Duterte. So, nasabihin, maniniwala, ang mga ICC pa naman naniniwala sila sa balita lang. O, okay na yan. Diba? Walang katarungan yung mga Pilipino, yung mga tao, kawawa ng Pilipino, kawawa. Tinapakan na yung pagkatao ng Pilipino, tinapakan na yung justice system, tinapakan na yung soberanya, tinapakan na lahat sa ating mga Pilipino. Tapos ayaw nyo magpa-api sa China? Kaplastikan yan. Yung isa pupunta pa sa Kalayaan Island, kaplastikan mo. Ang plastic mo. Di ba? Napaka-plastic talaga. Ang tindi ng kaplastikan. Di ba? No, talaga, pag sinunog mo, talagang tutulo yung mukha niya sa sahig eh. Sa kaplastikan eh. Di ba? Oo, meron yung pupunta pa sa Kalayaan Island, di ba? Oh. Ngayon, eto, pangalan ni Sarah. come on, di ba? Dumako tayo dito kay, yan, hindi natin sigurado. Yung kay Sarah, totoo to, sinabi niya to. Pero yung isa na sinabi ni Conti di umano, hindi natin alam kung totoo yun, hindi ko siya sabing totoo yan. Eto, hindi ko alam kung totoo to na pinost nila. Pero kasi marami nakikita akong ganito, Ito ang pagkakasabi, no? Pero hindi ko siya sabi totoo to, Kaya nga tayo binabalita na natin dito na wag mo nang paniwalaan to kasi baka ito ay pain lang. No, baka ito ay pasamain lang lalo si Sarah, no? Okay. Ito po, pakinggan po natin itong si Toby Chanco sa kanyang pahayag at kanyang revelasyon tungkol sa impeachment na yan. Hi, sir. Hi, Yes. Congressman. Yes, Regina Saan and kayo pupunta, sir? Mami. Para magdinilo ka. When May do you... nasa kasal ako, lumabas lang ako dahil sa inyo. Oh, diba? Tama ha. Thank you. May bulaklak pa siya. Oh. Kaya nga. Sige na nga May bulaklak dito sa ano. Wag niyo Yung tinapal. Maganda naman. wag niyo na pansinin. Katatapos lang naman ng Valentine's. Okay, Congressman, we're talking to you about the. I Mga- feel mga it's a little early, pero here we are talking about the presidential elections. Mga bagay-bagay sa Congress What do you- with the Sara Duterte announcement. What do you think of that announcement? And remember that in her message, she said she was asking for forgiveness for helping elect Marcos. So, what did you think of that, and how should the administration respond to that? First of all, sa akin naman, kahit hindi siya nag-announce, I always thought, iniisip ko lagi, natatakot siya kasi, di ba, in the recent past naman, isang vice president lang ang hindi tumakbo ng presidente
Vice President Noli de Castro yun, no? Lahat naman ng Vice Presidents from ERAP, Jojo Binay, and to VP Lenny Robredo, tumakbo ng presidente, no? So, iniisip ko, all this while, tatakbo siya, lalong-lalo na mataas yung ratings niya, no? Ngayon, kung tatanungin bakit siya nag-announce noong Wednesday, hindi ko alam, no? I cannot guess kung bakit niya napili yung araw ng Miyerkules na mag-announce nung kanyang kandidatura. Pero sir, Eh, it coincided actually no ano eh. We were expecting on that day na may announcement tungkol dun sa impeachment case niya. Mm. Eh, hindi dumating, kaya ang timing... Hindi, kasi yung 10th day, kung di ako nagkakamali, is sa Monday pa, sa 23. Mm. Sa 23 pa. It was not last Wednesday. Nakainintay niyo yata yung fourth complaint, no? May fourth complaint eh. Hindi, Ikaw yung, ba ang tingin ko, yung fourth complaint was a reaction to her announcement. Kasi yung fourth complaint, hindi, una yung announcement niya, di ba? No, yeah, nauna yung announcement. Early in the day. Early in the day, tapos nagkaroon ng fourth complaint nung hapon, no? Late. Hindi ko rin alam, is it because may feng shui ba na, di ba, minsan yung mga kandidato ganyan eh, kasi ano yun eh, Feb 18 do, so dahil ba may 8, I mean just thinking aloud, no, kung kasama yon. Ngayon, yung sa lahat ng impeachment complaints, ang medyo may suporta doon is yung fourth. Kasi Okay. kasi aminin natin, yung first 3 filed yun ng mga members ng minority, di ba? Yeah. So even pumirma lahat doon ng membro ng minority, hindi naman makakakuha ng 106 yun. On the other hand, ito yung napakahalaga. Yung fourth complaint was endorsed by 2 congressmen, both senior party leaders. One, a senior party leader of Lakas. And Lakas has more than 100 members. And the president of Lakas is former Speaker Martin Romualdez. Yeah. So he Alam mo, pag narinig ko pangalan na yan, isa na naisip ko talaga eh. Oo. Safe ka na, insan. Di ba? Safe ka na. Lahat may kaso na. Lahat inimbestigahan na. Lahat sinisi na. Siya, safe na safe pa rin. Antindi, no? Antindi. Baka natakbo pang presidente yan sa 2028. Ha? Baka mag-vice president pa yan ni ng ano man mga pinklawan yan. ako makapaniwala na gagawin nila yon nang hindi mo na nagkukonsulta o baka sinabihan silang mag-file, di ba? Yung pangalawa na nag-file is a senior member of NUP. 40 members yon or more or less. So doon sa dalawang yun, lagpas 1/3 ka na kung makumbinsi nila yung mga partido nila na suportahan, no? Oo. Mhm. Pero on the other hand, sabi nila, yung declaration ni Vice President Duterte confirming actually what we have all expected anyway, pero may impact daw yun sa mga congressmen eh, kahit pro-administration na Talagang impact yun. Talaga ang impact niyan ganito. Kala Kiko Barsaga, yung mga hindi naman kalaban, walang impact yun. Actually, pag nanalo si Sara baka, di ba, happy-happy yung mga kampe. Pero yung mga kalaban, yan. Ang tawag dyan, paranoid na. Napaparanoid din sila, paano kami? Pag nanalo itong si Sara sa 2028, paano kami mapag-iinitan kami? Paano kami neto ngayon? Di ba? Natatakot sila sa sarili nila multo. Samantalang si Sara nagpayag dun sa Vox Populi nila Banatbay na hindi siya gaganti at marami siyang history talaga hindi gumante si Sara. Di ba? Ngayon, takot-takot siyempre yung mga yan. Takot siyempre yan. Pero iba yung pananagutin ni Sara lahat kasama ang kanyang Vice President na sumira sa taong bayan at sumira sa ating bayan. Sino ba yung Vice President na yon? Sabi ko nga, baka si Senator Marcoleta no? sabi nga sa amin ni Harry Roque, siyempre makikita niya yan, sino ba yung who's for or against me come 2028, pag naging presidente ko, iisipin nila yon. Merong ganong thinking doon? You think that's a valid observation dito sa 20th Congress? I would beg to disagree, no? Because even without the announcement, kung sasabihin natin consideration yon na
titignan ni VP Sara kung sino yung kalaban niya at sino yung hindi niya kalaban. Okay? Assuming hindi siya nag-announce. Di ba, kung yan ang consideration mo bilang congressman, ang gagawin mo, you will decide based on the assumption that she will run. Di ba? So walang pinagkaiba. It will be foolish for you. Kalokohan naman na kung yan ang iniisip mo na titignan ni VP Sara yan kung sino kalaban, sino hindi, at hindi siya nag-announce, alam nga naman ng assumption mo hindi siya tatakbo na ganun kataas yung rating niya. So sa tingin ko doon sa bagay na yun, walang difference kasi kahit hindi siya nag-announce, kung yan ang consideration mo, mas safe ka kung iisipin mo natatakbo siya, di ba? So walang pinagkaiba doon. It's one thing to assume that she's gonna run, but some of the other insiders said to us, may implicit message yan na, okay, I'm the front runner and come 2028, if I win, yun nga, as Ami was saying, na mag-ingat kayo, right? We will remember. It's one thing to assume that she's gonna run, but another thing entirely for her to step up to the plate and say, tatakbo ako as bilang presidente, and yun nga, parang it sends a signal daw to Congress, essentially, to be careful of their actions. Alam mo, kung veteranong politiko, kahit sabihin niya yan, kahit hindi niya sabihin yan, alam mo na yun yung mensahe, di ba? Alam mo yun Hindi niya kailangan sabihin. So dahil sinabi niya, mas may weight. Hindi ko alam, magagaling naman yung mga congressman kumapak ng politika, di ba? So hindi na kailangan sabihin pa yan ni Sara para isipin nila na gano'n ang iniisip niya, di ba? Siyempre lahat naman yan, kung yan ang basihan mo, we're talking kung yan ang basihan. Sinasabi ko, kung di mo titignan yung ebidensya at ang basihan mo yung politika, siyempre, you will be, pag-iingatan mo yung bagay na yan, di ba? So what do you make of the timing of the announcement of VP Sara? I mean, everybody expected it to happen sooner or later, but nobody expected it to be that soon. Ay, hindi ko alam. Wala akong, kung maghuhula ako, parang wala akong basis Wala akong basis maghula kung bakit niya ginawa nun. Yun nga, kung baka nga sinasabi niyo, baka may mga advisor siya, mas mabuting maliwanag na, di ba? Para to put pressure doon sa mga homes. Kung yan ang iniisip niyo, it could be. Pero ako, sinasabi ko lang, hindi ka kailangan warningan kung congressman ka, na naiintindihan mo na yung consequences ng maaari mong gawin kahit hindi niya sinabing tatakbo siya. Okay. Naiintindihan mo na napakalaki ng tsansa niya. So hindi niya kailangan sabihin yon para maintindihan mo, di ba? Parang medyo mahihina ka naman pag hindi mo pa naintindihan yon at gusto mo pang sabihin niya. Yun lang ibig ko sabihin. So what is the administration's best course of action now? I mean, you've run the Alianzas campaign. So Hindi ko alam kung yung best course of action ng administrasyon. Wala ako. You ran the administration Kasi strategy before. independent naman ako Di ba ang advantage ko dyan is ako, walang party stand sa akin, walang party decision kasi independente ako, mag-isa ako. So pwede kong bumoto based purely on evidence which I have done naman in previous impeachments. Di ba? So, hindi ako kailangan ma-pressure for political reasons, same as what I've done in the Mercedes. Saka hindi siya nagbunyag ng mga sikreto ng mga pirmahan na yan. Di ba? Ba't siya mapipressure? Mapipressure yung mga pumirma. Di ba? Bakit? Okay sana kung yung pirma nyo, walang kapalit na halaga. Yun ang masama May pera ka ba ng bayan Pag nanalo si Sara halimbawa, at siya na nakaupo sa opisina ng Malacanang, makakalkal lahat ng mga sikreto. At sabi ni Sara, kamay na bakal, pananagutin niya lahat. May sabi niya, si Sara, pananagutin niya lahat yung mga korupsyon. Yung bang pagbabayad mo, nagaling sa tax ng bayan. Halimbawa, kung totoo man sinabi ng kongresista na nagbayad doon para pumirma ka lang kay Sara sa impeachment, yung ba hindi pangungurakot? Isang uri ng pangungurakot yon. Just Gutierrez impeachment, in the CJ Corona impeachment, when I went, yung hindi ako sumama, kumontra ako sa aking mga kasamahan,
Ako lang yung nag-testigo para kay CJ Corona. So, kaya kong gawin yun. Hindi, So, but in terms of the election, sir, if President Marcos calls you up and asks your opinion on what they should do, anong i-advise nyo? You've I run don't his think he will call campaign me up before. anymore regarding the elections. Bakit? Because of what happened in 2025? Mm. Tingin ko lang naman. So, Pero kung tatanungin ka, Nagulat kasi ka din siyempre eh. yun ang speculation ngayon. Oo nga na eh. Actually, marami na nag-a-apply na vice president niya. Hindi, ang prinsipyo ko lagi dyan, alam mo, ang prinsipyo ko lagi dyan is performance is the best politics. Yan lang. Oh. Yan ang prinsipyo ko sa politika eh. Performance is the best politics. Sir, maiba tayo, sir. Tama yung sinabi mo, performance is best politics. Sir, may kulang, sir. Kahit anong galing mo sa performance mo sa politiko, sir, ikaw magaling ka. May galing ka eh. Pero sir, walang bisa yan kung wala kang tapang. Sabi niya ni Pangulong Duterte, huwag ka magpresidente kung takot ka mamatay, takot kang gumurgor. 'Di ba? Sir, ganoon kasimple yun, sir. Tandaan mo, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo sa opisina na yan, at ikaw pinaka-perfecto yan, kung duwag ka at hindi mo kayang hatulan yung mga taong mga durugista, yung mga taong mapagsamantala, yung mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan, at mga korupsyon, mapagsamantalang mga tao, kahit anong galing mo, sir, aabusuhin ka lang. Sabi nga na matatanda, ang mabait inaabuso. Pero sino magiging kandidato? May mababackupan pa kaya si President Marcos? People are wondering what's going to happen to his family after 2028 eh. Lalo na kung anong pag nanalo ang isang Duterte. Ay, nako. So there's- Ba't nag-aalala ka, ma'am reporter? Pag nanalo ang isang Duterte, ba't parang may punto yung diin mo? Speculating he will Abby, be I don't think I'm coalescing the with someone No, he will be Mula na si Sara, no, taranta na lahat, tododoy. Samantalang isang senadora dyan na pumunta sa Kalayaan Island, hindi lamang nag-alala yung taong bayan. No? Kahit tumakbo ka, sige. Di ba? Walang pag-aalala eh. Ang dami nagahayag eh, di ba? Isa, ngayon nag-iikot-ikot na yung iba. Di ba? Hindi niya nagseta ng verbal, pero yung pahaging nila, tatakbo sila. Pero ba't wala naman? Oh, bakit ito kay Sara? Para talagang bubuhayin yung sedition niya, bubuhayin lahat ng kaso. Pati si Jose Rizal, ibibintang sa kanya, siya pumatay. coalescing with someone who Kaya nga totoo sinabi ni Sara, baka isama yung pangalan niya sa ICC. Totoo. Diba? Baka. winnable, who might stand a chance against Sara Duterte. Yan ang spekulasyon yan. Kaya tatanungin ka namin dahil medyo tingin namin sa'yo, inner circle. Hindi. Magagalit Kaya na naman. pwede niyang backupan. Hindi na ako nagsabi nun ko nga. Si Ami. I mean, unang-una, hindi naman ako inner circle. And pangalawa, I think I'm getting farther and farther from the inner circle. So, Outside the mosquito net ka na. so, yun. So, hindi ako tamang resource person para sagutin yung bagay na yan. Okay, well maybe you don't have to name names, pero sa tingin niyo sir, may does the administration have someone to field at this point or maghahanap pa sila? Okay. Hindi, balik muna tayo, no? Balik muna tayo doon sa performance is the best politics, di ba? Kasi kung gusto nila mag-fit ng kandidato, dapat tumaas muna yung ratings ni BBM. That is the reality, di ba? Kasi kung ganitong kababa, mahirap naman mag-endorso ng kandidato. That's why I will still go back. Performance is the best politics. And the more you think about politics, the more nalalayo ka sa performance because pag inisip mo yung politika, syempre, yung mga decisions mo might be political decisions instead of decisions na kumanda yung performance mo bilang public official. No? I mean, hindi lang presidente. I mean, in all offices yan. So, yun naman ang Pero basis, sir, diba? that phrase "performance is the best politics." Let me append to that the phrase, the word used by Pam Aquino. That's ideally. Kasi Ideally. I mean, we all know how it works. Diba, I mean, for a good example for that, I suppose, is the approval ratings of VP Sara Duterte are going up. Well, actually, it's called performance ratings. Have been going up.
But she does not have any official job in the cabinet. She's the vice president. And hasn't had any not- tangible. Not exactly because of achievements. something that's her fault. Kasi nga, wala naman siyang trabaho ngayon eh. Pero, but her performance ratings are going up. And, as far as performance is Yeah, concerned. okay, Ed, amen ko. It's the perception of performance. There you go, sir. Okay, Yun. perception. Yun, Tama ideally. yun, perception. Okay. Okay, di ba? Okay, assuming it is the perception of the performance but not the actual performance, still you will have to perform better so that the perception of your performance will be better, di ba? Parang, Ano ba yan? hindi, I mean, hardcore ako dyan eh. Hardcore ako dyan eh. Kasi that's how Okay. I do my politics, di ba? Parang para sa akin, yun yung politika ko eh. So talagang hardcore ako dyan. Kaya minsan talaga sa traditional politician, hindi kami magkakasundo. Kasi hindi ako naniniwala ng politika eh. I mean, para sa akin, politika, yung performance is the best part. Sir, kami na lang ako, sir. Still talking about impeachment. When you talk to your colleagues in the lower chamber, anong tempa doon sa lower chamber, no, as far as impeaching the vice president is concerned? Before kasi, di ba, last year, ilan ang numbers nila? Started with 250, 215, tapos umakit ng 280 plus nung may mga dumagdag. Yeah, yung mga dagdag habol-habol. So that was a huge number last year. Okay. Ganito ha. Kasi yung nangyari announcement niya Wednesday, no? So, wala Yes, sir. naman ako masyadong nakausap ng Wednesday. But even before Wednesday, medyo hesitant na. Kasi yung last time naman, nagkagulatan yun eh, di ba? Nagkagulatan. So, hindi nagkaroon ng enough time to think about it. Hindi nga nabasa ng lahat yun. So, nagkagulatan. Ngayon, syempre, napag-isipan nila yung ginawa nila noon. Yun nangyari. Medyo ang word nila is napasubo sila noon at ayaw na nilang mapasubo. Because, di ba, at that time, Napasubo ba? though ako, nung yung mga nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanilang, hindi itatakil yan hanggang June 2, yung iba na paniwala na itatakil. So, bumoto sila. Tapos ano nangyari? Wala naman nangyari ni hindi nagsimula yung hearing. Ngayon, of course, sinasabi ni Senator SP Tito Soto na he will start with it as Nagpapaniwala ka sa Bulaga na yan, sa One Bull University, One Bull na yan, ano yan? soon as may receive nila, o forthwith yung ginamit niyang term. Ang tanong naman nila is, baka naman isusubo nila tayo tapos maa-acquit sa Senado, paano naman sila? That's why, yan yung basis ko na magsabi na they have factored it in already. No, Kasi alam ng Supreme Court na ang layunin ng impeach na yak, hindi para panagutin si Sara dun sa kung ano man nagawa niya, kuno. Kundi gusto na nila pabagsakin ng isang tao. Kung ganyan lang pala kadali, kahit sinong tuwak ng presidente, hahiyan na ng impeachment, tapos invento ng mga kaso, pwede na. Di ba? Kaya hindi pumabura ano dyan di ba? Na-archive yan saka nabasura yan kahit wala pang announcement si VP Sara, yan ang basis ko na magsabi na iniisip na nila na kandidato si VP Sara at yung mga nag-iisip na babalikan sila, kasama na yun sa pag-iisip nila. Di ba? Yun ang wala na ibang iniisip yung mga yan, kundi pagbabalik ni Sara, mga Duterte, babalikan sila. Iba dyan mag-resign na iba dyan buwaba na Hindi, sa takot nila. Di ba? Sa takot nila. Totoo lang. Just like, I will give you Ba't sila malatakot? Ano meron? an analogy. It's like the stock market, di ba? When people react to the stock market, sometimes they react, so they factor it into their decision of investment, even if hindi pa nag-announce yung kumpanya ng profits o ng losses, ganun din dito. So, finactor in yun nila yan, kasi yun ang sinasabi nila, sige, susubo na naman nila kami. Paano kung hindi makuha yung numero sa Senado? Anong They're left assurance holding the namin bag. na makuha? So, kaya yun yung basis ko na magsabi na hindi na kailangan pa mag-announce ni VP Sara na siya itatakbo, yan kasama na doon sa political consideration ng mga congressman. Sir, mga ilan more or less yung sasabi yung Sabi napasubo? mo nga, malakas yung fourth complaint. That's two of the Hindi ko biggest sinasabing malakas, parties. Abi. Sinasabi ko lang, yun yung may suporta. Hindi ko pa nababasa yung complaint. Sinasabi ko lang, yun yung maaring may suporta kasi sila ay miyembro ng partido na pag pinagsama mo yung partido, Yes. is
makaka 106 sila, number one. Yeah, 106. Number two, syempre, aminin man natin o hindi, talagang si former Speaker Martin Romualdez, gustong-gusto niya na ma-impeach si VP Oh, Sara. yan ang mahirap. Gustong-gusto ng damulag na yon na ma-impeach si Sara. 'Di ba? Dito totoo lang talaga. Alam mo baka ito pa narrative nila eh. Baka wala pa yung mga confidential plans na yan. Yan na gusto talaga nila kay Sara. No? Kasi 'di ba nangangarap maging prime minister ata yung bugok na yon, nangangarap maging presidente ata ng Pilipinas yon. Kaya syempre, ang threat sa pinakamalaking threat sa kanila si Sara. Kaya gagawin nila, alam mo na gagawin nila, 'di ba? Ayan ang pinakamalaking threat anya sa atin, gawin mo ng paraan. Kaya gusto niya, nabuking ka to, alam mo kasi mas maganda talaga, may mga taong talaga matapang na ibubuking lahat ng mga kalokohan ng mga to. Di ba? Ganon din yung argument ko eh. Kailangan pa bang marinig ni former Speaker Martin Romualdez kay VP Sara na siya'y tatakbo bago siya mag-isip ng plano niya, o sa lahat ng plano niya, ina-assume niya na tatakbo si VP Sara? Di ba ganon din naman yung mga congressman? Pero sir, Kaya nga. substantial ho ba yung numbers sa mga congressman na nakausap ninyo na feeling napasubo lamang the last time at ayaw na mapasubo this time? Yes. Actually, wala pa akong nakakausap na congressman na nagsabi, teka, may nakausap na ba ako na sinabi gusto nilang matuloy? So parang mas marami yata nagsabi sa yung ayaw. Ganun ba? Mas marami talaga ayaw. Natatakot na. Natatakot na. Ano meron? Bakit? Wala bang wala na 50 million? Wala na bang ibibigay si Maleta dyan? Wala na bang natitira dyan Maleta? Ba't natatakot na? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag itong mga to, mga to, isa lang ibig sabihin, hindi kayo pa sa taong bayan. O, palagay natin, nangurakot si Sara, no? Nangurakot si Sara. Bakit di kayo manindigan, kayo mga congressman? Hindi kayo manindigan na ituloy nyo impeachment na kayo, pumirma, magsama-sama kayo para pagtulungan si Sara kung talagang para sa taong bayan kayo. Inuuna nyo takot nyo kay Sara. Hindi, palagay na natin si Sara talaga nang lustay. O bakit? So ibig sabihin, hindi kayo para sa taong bayan. Ang tao na para sa taong bayan, wala siyang kinatatakutan, aalalahan niya yung taong bayan niya. Kung ikaw ay nag-aalangan, umalis ka na sa posisyon mo. So, ibig sabihin, si Sara, malinis. Again, Ed, kasi ano to di ba? What is the carrot and stick, Yeah. di ba? Yeah. I mean, doon naman pupunta yun sa huli. Kahit naman ayaw nila, minsan napipilitan sila because of the carrot and the stick, di ba? Anong parusa, anong pabuya. Di ba? I mean, minsan naapektuhan yung mga desisyon nila ng mga bagay na ganito eh. So we keep coming back to the fact nga na Congress acts based on political calculation, right? Which is why medyo we were challenging you on the performance of the best politics here. I'm saying, Regina, kasi tinanong niyo sa akin, it is based on the context of your question na kung may epekto yung pag-announce ni Sara. Pag-announce. Pero siyempre, meron talagang mga hardcore. They're willing to take the consequences. Wala kaming pakialam kung ano man, kahit hindi kami bigyan ng pondo, nakahanda kami. Meron akong alam na mga ganon. Kahit maputulan sila ng pondo, wala silang basta didiretso nila. Pero konti lang yun konti. Yun ang matatapang. Diba? Totoo yun. Yun ang para sa taong bayan kung may ganun. Talaga is sinasabi nila is napasubo sila. So much for napasubo sila. Ibig sabihin, alam nila yung katotohanan, maaring walang kasalanan si Sara. Tapos napasubo sila kasi ipitin sila ng administrasyon pag di ka pumirma. No choice sila. Yun yung sabi, napasubo. Judging the case based on its merits, no? I have to ask you this, Congressman. Don't get angry at me, but it's just come up. Some people are saying that you're secretly DDS daw. I'm sure you've heard of that criticism. Can you address that, please? Thank you for asking. That is the problem. Kasi I don't say things to politically para maging politically favorable sa isang partido, Ang expectation nila kasi is kung ikaw ay hardcore na ganito, Akin naman binabase ko lang kung ano sa tingin ko kung tama. And the risk is, pag ayaw ng mga anti-Sara,
yung sinasabi nila na ako ay pro-Sara. Pag ayaw, in the past naman, when they perceive that whatever I say was protecting BBM, they say naman I'm pro-BBM. So that is the risk that I have to take if I speak out independently. Diba? It's a risk I have to take if I will speak out my mind So you're vehemently Congressman, denying. yung slide ng ratings ni Presidente has been linked to the ongoing investigation na nag-stall yung anti-corruption campaign. Anong tingin nyo sa mga developments ngayon? On this Talagang effort. ako I mean pareho ng mga ibang mga mamamayang Pilipino, talagang napapagalan ako. Wala pang big fish, hindi pa napapabalik si saldi ko. Walang big fish mahuhuli dyan hanggat dyan si Tutang, ano pangalan yan? Nakalimutan na to. Tuta one bull na to, hanggat na dyan yan, hindi Tabo, bago si Pinky, may bagong investigasyon na naman, pag-uusapan daw West Philippine Sea kasama ang Chinese ambassador, mga Chinese embassy. Ay, Diyos ko po, kalimutan na yung flood control dyan tayo sa China kasi dyan yung simpatya ng tao. Di ba, Pinky? Oh. Iniisip ko bakit si Atong ang may pabuya na 20 million, si Saldi ko wala tayong walang pabuya kasi wala lang po si Saldi. 'Di ba? Nagkasundo na yan di ba? Ang sasama na ugali, 'di ba? Oo. Dapat yan palagutin pareha siya si Saldi pati yung diyan nagkasundo Kasundo tayo na, wag ka na maglabas ng video, tahimik na hindi ka na uhulihin namin. Ba't yun ninuhuli si Saldi? Asa na? Tahimik si Saldi, asa na si Saldi? Ba't yun ninuhuli? Sige nga, si Alice Go dati, talagang gusto nyo. Kung talagang si Harry Roque, balita nyo Di ba? ibigay na pabuya. Yun. Yung ICI and yung DPWH recommended filing of charges kay former Speaker Martin Romualdez, wala pa rin napafile. So, first, I mean, kung ano yung naramdaman ng mga kababayan natin, yun din naramdaman ko. Again, because of saying that stand, I would be labeled as, I cannot be silently pro DDS because in the first 3 years of President Duterte, when he was president, congressman ako doon Independent din ako doon. Hindi ako lumipat sa kanya, hindi ako sumama sa majority block for the record. Kaya yung bang nagsasabi na nung panahon ni Duterte ay kumampi daw ako, tingnan nyo yung legislative records, yung vote ko doon is I do not vote for anyone because I will remain independent. So maliwanag yun, hindi ako Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Talagang si Sara po talaga wala na silang inutupag. Namumulitika daw si Sara. Samantalang tahimik si Sara ngayon. Sila ang daldal ng daldal kay Sara. Sila ang namumulitika. Di ba? Yan nakikita mo sa kilos, sa gawa, sa lahat ng kanilang nakikita natin. Nakikitaan sila ng pamumulitika kay Sara, hindi si Sara. Si Sara tahimik nga lang ngayon. Narinig ba? Pagka-announce, hindi siya nagpatanong. Tahimik siya. No? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.